Hello, what's up? This is Kotman. Back again for another tutorial po tayo. So, last time, meron po tayong tinuro sa mga ka-members natin dito, mga tech enthusiasts, kung paano magpalit ng screen resolution na sobrang bilis, sobrang dali. One-time setup lang, okay na agad. And may mga Xiaomi users po tayo and Poco users dyan na medyo nag-request na paano naman daw po pag sa HyperOS. So, meron po tayong HyperOS dito. Yan. As you can see, bagong setup lang, bagong open lang, bagong reformat lang. So, yan. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano po gawin naman yung pagsisetup ng palit screen resolution. Kahit anong screen resolution pa yan, anong maisip nyong number, basta pababa, mas mababa sa original kasi bawal po pataas kasi baka mag-boot loop. So, mas mababa sa default niya na screen resolution, kahit anong number maisipan nyo, as long as kaya ng screen at display nyo, pwede po. One time lang po i-setup, forever na siya sa smartphone mo unless mag-factory reset ka or i-uninstall mo siya. Pero aside from that, kung hindi mo naman gagalawin ng smartphone mo, hindi mo i-factory reset, forever na po siya rito. So, again, HyperOS po ito. Papacheck ko lang sa inyo, HyperOS. Okay, so, ito na po yung steps. Unang-una, syempre, dapat nakalagin kayo sa inyong Xiaomi account. Yan. So, make sure na nakalagin tayo sa Xiaomi account. Login tayo. Kung wala po kayong Xiaomi account, hindi kayo makalagin, nakalimutan nyo, tigil nyo na po ang panonood kasi wala po akong way para i-bypass yung restriction na yon sa smartphone na, sa mga HyperOS. Talagang restriction nila ito eh. So, dapat nakalagin kayo sa inyong Xiaomi account. So, lalagin ko lang saglit. Yan. And of course, make sure na may SIM card kasi hindi gagana itong steps natin kapag walang SIM card kasi for some reason, hindi nag-work 100% ang developer options kapag walang SIM card sa HyperOS. I don't know why. Sa HyperOS ko lang nakikita yun at saka sa MIUI actually. Dati na tong restrictions sa MIUI eh. So, pero dinala pa rin nila dito sa HyperOS. So, yun. Naka-sign in na tayo. Ayun. Connected na tayo. So, may SIM card na rin naman ako. So, okay na yan. Wala tayong problema dyan. Ngayon, i-activate natin ang developer options. Step 2, developer options naman. So, yun. Developer options is pupunta kayo dito sa About Phone. Again, About Phone, under Settings, About Phone. And then, click nyo po itong OS version 7 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat lalabas yan. You are now a developer. Ganun lang po kadali. And then, isang pindot palabas. Punta po kayo sa Additional Settings. Additional Settings. And then, pinakababa, developer options. Ayun o. Yo. Once na nandito na kayo, kiklik nyo po itong, i-turn on nyo po itong USB debugging. Siyempre, i-okay natin yan. So, okay lang naman yan. I-off nyo na pagkatapos. Kasi pagkatapos ng setup nito, pwede nyo na pong i-off agad ang developer options. So, safe ang mga Gcash nyo. Okay? Then, susunod natin ngayon is itong USB debugging security. Ito yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan naka-turn on yung Xiaomi account nyo at saka may SIM card. Pag walang SIM card at hindi naka-turn on yung Xiaomi account, hindi ito mati-turn on. Importante po ito. Okay? So, iti-turn on nyo ito. Siyempre may warning. Pagbibigyan natin yan. Next, 3 warning yan na i-okay lang natin. Yun. And then finally, yun. Alright. Naka-turn on na siya as you can see. Now, wireless debugging naman. Iti-turn on din natin yan. Ito po, importante ito. Always, dapat make sure may check yung always. Okay. Again, okay na siya. So, naka-turn on na tayo sa wireless debugging. Turn on, turn on. So, 3 ang turn on natin sa developer options. Ngayon, iwan natin saglit yan. Labas. Pupunta tayo ngayon sa Google Play Store. Sa Google Play Store, ang i-install natin dito ay Shizuku. Since lahat naman ng HyperOS ay may wireless debugging na, sa Shizuku na tayo. Mag-wireless na tayo. Going wireless. And doon naman sa may mga problema na wala silang Wi-Fi, kaya hindi mapagana yung wireless debugging, try nyo po muna humiram saglit sa nanay, tatay, kaibigan, boardmate, jowa. Saglit lang naman po ito. Isusuli nyo rin agad. Mabilis lang naman po ito. Ang kailangan nyo lang is i-open lang yung hotspot ng Wi-Fi nila. Hindi nyo po kailangan ng internet sa hotspot. Hindi rin kailangan may internet ang wifi nyo. So kung meron kayo dyan lumang router na nakatenga lang, walang internet, pwede nyo pong gamitin yon para lang mapagana ang wireless debugging. Again, hindi po kailangan ng internet or load ng wifi na kukunika ng wireless debugging. Ang mahalaga lang, may wifi lang siyang madidetect. Okay? So, continue tayo. Ngayon, pagka-install, i-open natin yan. Okay? So, pagka-open, click natin itong pairing. Tapos, notification, iti-turn on natin. Siyempre, kailangan mag-notify siya sa taas. So, back. Naka-on na, di ba? Back.
Again, developer options naman. Kita nyo may lumabas na doon sa taas. Developer options naman. Pupunta na tayo ngayon sa wireless debugging. Yan. So, tapos from here, click nyo tong pair device with pairing code. May lalabas na notification sa taas. As you can see. So, 351821. Type natin dito. 351821. And then, click nyo tong arrow na to. Enter. Success. Ngayon, resend nyo muna saglit. Balik kayo kay Shizuku. Back na kayo from here. Start. There. Ngayon, okay na si Shizuku. Okay. Pangalawang app na i-install nyo. Ito. Malapit na tayo matapos. Matatapos na tayo. Okay. Pangalawang app na i-install nyo sa Google Play Store is si Pixels. Yun ang pinaka-importante rito. Si Pixels. Meron pang pangatlong app ha. Huwag po muna kayo magmamadali. Pixels. Yun. Pixels Resolution DPI Changer. Yan pong itsura niya. Yan. Okay. Install nyo po yan. Okay. Naka-install na. Huwag nyo munang open. Punta muna tayo sa Google Play Store. Ito na yung last na i-install nyo. Okay. Pangatlo. Importante to. And magagamit nyo rin naman to sa future. Don't worry. Kaya okay lang na install nyo to. And save din ito. I-install nyo yung A-Shell. Huwag kayo mag-i-install ng A-Shell galing sa Play Store. May bayad po doon. Meron siyang free version na nasa F-Droid lang. So, type nyo lang A-Shell APK. Yan. And then, hanapin nyo yung F-Droid version. Yan. Pasok. Iwan ko na lang yung link sa mga tamad dyan. Iwan ko na lang din yung link. Okay? Para sa inyo na lang din. Parang ba convenient na sa inyo. Baba kayo. Hanapin nyo yung pinakaunang makikita nyo may APK. Ayun. Download APK version 0.9. Pero kung mapanood nyo to na mayroong version 1 na good. Pero ito muna last December 2023. So, ilang buwan pa lang naman to. So, download. Yan. Dito free version. Like I said. May bayad siya kung sa Play Store nyo to bibilin. Same lang po yun. Same lang po sila. For some reason, may bayad lang talaga sa Play Store. So, install natin to. Wait, bigyan lang natin ng permission si Google Chrome para makapag-install siya. Okay. Install. Open. Ayun. Allow all the time na natin. Kasi, mangyayari lang to kapag ka naunang na-install si Shizuku at na-activate natin si Shizuku. Kapag hindi mo na-activate si Shizuku tapos in-install mo to, iba yung lalabas dyan. So that is why pinauna natin kanina na-install si Shizuku at inactivate agad. Ngayon, pagka-open natin, tinanong na niya na agad tayo ng access for Shizuku. So allow all the time. Yun. And then start. Naghahanap na siya ngayon ng command na ADB. Saan natin kukunin yung command? Kukunin natin sa Pixels. So, balik tayo. Recent. Nasaan si Pixels? Ito. Open na natin siya ngayon. Okay? Malapit na tayo matapos, promise. Solid na to. So, dito, as you can see, konting explanation lang about Pixels. Si Pixels po is may free version. Yung free version niya, isa lang ang pwede nyo isave dito na custom resolution. So, pwede tayo mag-save dyan mamaya sa free version. Ngayon, kapag binili mo po yung kanyang premium version, hindi po sponsor yung Pixels to ini-inform ko lang kayo. Kapag binili mo yung premium version niya, usually makikita mo rin dito. As you can see, wala na yung sa akin yung inaalok ako ng premium kasi binili ko na siya. Kasi yung premium version niya po is worth 37 pesos lang. Yes, 37 lang po siya. So, I would encourage you na supportahan po natin ang developer, lalo't ganito lang naman kababa yung kanyang singil. Huwag na natin piratahin ng 37 pesos. Okay? Para gumawa pa siya ng maraming ganito kagaganda na mga apps. Kasi kapag pinipirata natin sila, tinatamad na silang gumawa ng quality apps and games, of course. So, 37 pesos lang. Huwag nyo na pong piratahin. Anyway, so, unang setup, hindi po siya gagana muna. So, expect. So, watch nyo po. Ito po, mangyayari po ito exactly. Kasi pang ilang cellphone na po ito na sinasetup ko, same lang nangyayari. May bug po kasi siya sa umpisa. So, observe maigi. Okay? Dito, pag nag-skip kayo, bahala kayo. Magtataka kayo talaga ba't hindi gumagana ang inyong Pixels app. So, kailangan huwag kayo mag-skip dito. So, unang step, unang mangyayari, custom. Maglalagay ka na ngayon ng resolution na gusto mo. Again, puro pababa lang. Mas mababa dapat sa original na resolution. Hindi pwedeng mataas kasi posible, hindi ko sinasabing laging mangyayari yun, pero malaki po ang risk, malaki ang possibility na mag-bootloop siya kapag pataas. Mas mataas dito sa default niya, which is, sa sitwasyon na to, is 2712 by 1220. Yung iba, 1080p lang, iba 4K pa daw. Pero, andito naman, ito yung original As you can see, preset ang nakalagay dyan. Hindi yan custom kasi preset yan. Yan yung original or native or current niya na screen resolution. Okay? So, custom.
gawa tayo ng mas mababa. So, dahil 2712 yun, so baba ko lang, 2612. Yun. Ito rin mapapansin nyo, kaya ito yung best na pamalit ng screen resolution. Ito lang ang kailangan yung gawan ng custom resolution. Automatic, mag-a-adjust na yung width. Pansin nyo ha, palitan ko yan, 5. Mag-a-adjust yan ng kusa, 8. Kusa yan, matic. And also, automatic din yung DPI. Ano ang DPI? Ang DPI po yung nagdi-decide ng kanyang font at saka icon size. Yung mga icon na to, yan, yung mga icon na yan, yan po ang nagdi-decide yung DPI na yan. So, dito, naka-automatic na rin yung DPI. So, like I said, sobrang dali na po kapag na-setup na natin. Pero yun, ipapakita ko sa inyo. So, yun. Okay na, nakapindot na tayo niyan. So, kapag pinindot natin yung preview, hindi pa po yan mag-work. Kasi hindi pa natin na-enter yung code dun sa A-Shell. Tandaan nyo sa A-Shell? Yes. So, preview. Ayan. Yan ang hinahanap natin. Yang nag-i-start sa PM Grant space com. Yan. Hanggang dito sa settings sa may S. From PM Grant to S. Kukopyahin natin yan. Since hindi siya nagpapakopy rito, click natin tong ADB setup. Pupunta yan sa website. So, dito kailangan siya ng internet. Pero just in case, sulat nyo na lang sa papel siguro kung wala kang internet. Sulat nyo sa papel, tapos yung kanina, yung tinuro ko yung PM Grant, sulat nyo yun sa papel, dun nyo na lang kopyahin. Pero kung may internet naman kayo, pindutin nyo yung ADB para makarating kayo rito at pwede nyo siyang i-copy-paste. So, ano yung i-copy-paste? Dito, under sa TLDR, ayun yung PM, hanggang dito sa settings. Yan! So, copy. Okay, almost done na tayo. Punta ka na ngayon sa A-Shell. Alright, from here, long press, paste. Yan. Okay na po yan. So, pwede na nating itry ngayon si Pixels. Pumasok na siya dun eh. Pixels. Ngayon, maglalagay ulit tayo ng custom resolution. Hindi pa rin po siya gagana. Bug po kasi ito. Pero, okay lang yon. Sa pangatlo kasi, mag-work na siya. So, again, custom resolution, mag-fail yan. So, 2590. Okay. Preview. Okay natin to. May lalabas na okay. Then preview. Failed. Yan. Yan ang hinihintay natin. So, once na nag-failed na yan, tanggalin nyo na siya ngayon sa recent. Then, balik ka ulit sa Pixels. This time, gagana na po siya. Alright. So, custom. Lagay natin. 2570. Pansin nyo, random lang na mga number ang nilalagay ko. Kasi automatic, nag-a-adjust naman na siya eh. So, okay. Preview. Gumana na. Wala nang failed. Oh. Do not revert natin. Do not revert. Okay. Down. Pansin nyo, current niya is 2570 na. Okay? Ang original again is 2712 by 1220. Kita nyo naman. See? So, okay na yan. So, custom. Pwede natin palitan ulit yan. Like, ano naman, 1920. 860. By 860 yan. So, automatic. Okay ulit natin. Preview. Yun. So, nakita nyo doon, 863 na siya. So, save. Pwede natin do not revert. Do not revert. Pwede natin i-save yan. Kung nagustuhan mo na yan, like kunwari, sinilip mo rito, ayan na yung bago. Pansin mo, hindi halos nagbago yung icon at hindi rin lumipat yung, what do you call that? Notch or punch hole. Hindi lumipat. So, maganda. Okay, hindi to 100% perfect ha. May mga smartphone malamang sa inyo na HyperOS na malamang tumabingi yan. Pag ganoon, try ng ibang resolution hanggang sa makuha nyo yung tama talaga na applicable sa kanyang resolution. But as you can see, dito sa test ko, okay naman lahat. Okay? Just to give you an idea, punta tayo balik sa A-Shell. A-Shell. Now, try natin kung anong size na siya ngayon. WM space size. Enter. As you can see, ang original, yung 2712, pero naka-override na siya sa 863 by 1920. Okay? So, kung ano yung sinet natin dito, yun din na nangyayari. As you can see, 863 by 1920. Okay? So, custom, 6580. Ay, sorry. Bawal nga pala mas mataas, sorry. 2160, 970, preview, do not revert, save. As you can see, nasa-save na natin. Pwede na tayo mag-save. Okay? Dahil pag free version,
Again, pag free version, isang beses lang po kayo pwede mag-save ng custom. Pero pwede kayong gumamit ng iba't iba pang resolution hanggat gusto nyo. Pero I would recommend, marami, damihan nyo na. Okay? Kagaya ng ginawa ko rito sa aking Red Magic. Yes, gumagana po siya sa Red Magic, wala pong issue. Dito sa Red Magic, ang dami ko na actually nagawang napiling mga custom ROM. So, may tatlo na rin ako. Okay, kasi premium na po ito. So, pwede na ako mag-save hanggang ilan. So, kunwari, maglalaro ako ng games, lipat muna ako sa 720p or 750p pala. 750p, lipat ako dyan. Apply. Okay na, applied na. As you can see, 755 na doon nakalagay sa current. Alis ako, parang wala nangyari. Yun pa rin naman ang phone ko. Pwede na akong maglaro ng games, mas smooth na siya. Okay? So, yun. Ganun lang po nagagawa rito. So, ayoko na. Gusto ko naman ng bumalik sa dati. Again, click lang tong preset. Apply. Parang wala nangyari. Ano na siya ulit? Preset, save na. Okay? Dito, pansin nyo, naka-off na rin ang developer options. Wala nang developer options. Papakita ko sa inyo. Ito lang. Andito tayo. So, dahil na-setup na siya, di ba? Pangako ko sa inyo, kapag na-setup na, pwede nang i-off ang developer options. I-off natin ang developer options. Off natin. Asan ang developer options? Developer options off. Turn off natin. Wala nang developer options. As you can see, wala na. Okay? And then, tanggalin na natin yung Wi-Fi. Gagana pa rin kaya? Papakita ko sa inyo yan, syempre. Saan na yun? Ito, pixels. So, again, ibalik na natin sa original. Apply. Nag-work pa rin siya, original. Okay? What if pag ni-reboot, babalik ba sa dati? Okay, try natin. So, i-convert muna natin sa mababang resolution. Convert. Lagyan natin apply. So, currently, nasa 970p siya. Okay, 2160 by 970. Okay, so, i-reboot natin. Ayun. Reboot. Like I said, pagka na-setup nyo na, pwede nyo na i-off ang developer options, pwede nyo nang uninstall si Shizuku, uninstall si A-Shell. Huwag nyo uninstall siyempre si Pixels kasi doon nyo gagawin yung changing ng resolution. The rest, pwede nyo nang tanggalin except kay Pixels. Kasi siyempre si Pixels ang gagamitin nyo every time na gusto nyo magpapalit-palit ng screen resolution. And kapag nabili nyo na yung premium version na 37 pesos lang sa ngayon, I'm not sure kung habang buhay siyang 37 pesos, pero sa ngayon, 37 pesos as of making this video, 37 pesos pa rin naman siya. Pwede kayong mag-set ng mas maraming screen resolution. Ay, okay na pala. Like I said, ito. Papakita ko pa rin naman sa inyo. Yan. See? Anytime pag nag-gaming ako, binababa ko lang yung resolution. Tingnan natin kung ano nangyari sa pixels, kung gumagana pa rin ba. Yeah, yun. As you can see, current 970p. So, hindi po nabago. Kung ano yung huli natin ginawang resolution, pwede pa akong magdagdag actually. Since ito ay premium version, pwede pa akong magdagdag. Mas mababa pa. Babaan pa natin. 190 by, taasan natin konti. 1190. Ay, sobrang taas. 90. Ayan. 535p. Okay. Preview. Do not revert. Tapos, save natin. So, may 550p tayo. Ayan o. Or 480p plus ang tawag niya. And currently, nasa 480p plus tayo. Okay? So, dahil nandyan tayo, tingnan natin mangyayari. Okay pa rin yung kanyang icons. Mapapansin nyo lang na apektuhan dito yung loob ng apps. Usually, itong camera. Napansin nyo, sobrang liit ng icons. Yung iba sobrang laki, but this one sobrang liit. Ang awkward. Pero wag nyo na lang i-open ang camera nyo kapag gamit nyo yung mga mabababang resolution. Ngayon, kung gagamitin nyo na yung camera nyo, okay? Like I said, segundo lang. So, balik lang kayo dito kay Pixels, click nyo lang to, apply. Dalawang pindot lang, meron na ulit kayong, bumalik na ulit kayo sa normal. So, check natin yung camera nyo. Normal na. See? So, okay lang na magbago yung font sa loob ng mga apps. Kasi kapag ka magi-games ka lang naman siya, gagawin yon. Kapag magi-games ka, gusto mo mas mababang resolution, punta ka kay Pixels, babaan mo yung resolutions. Ngayon, kung gusto mo na siyang bumalik sa normal, pindot lang ulit sa preset, segundo lang. Like, what? 3 seconds lang? Ganun lang kabilis po. Okay? So, ito na po, currently, para sa akin, ang pinakamaganda at pinakamabilis. That's why binili ko na siya. Meron na siya sa aking Red Magic, nasa Samsung ko na rin siya, and dun sa aking tablet. Kasi,
ang laki ng improvement na nabibigay niya from battery to performance. Okay? Pero kung ang chipset ng smartphone mo ay talagang sobrang weak, wala na pong pag-asa tayo doon. Kahit nababaan yung resolution, mahina talaga. Pag weak talaga ang chipset. Okay? Ang alam ko may epekto lang to sa Helio G99 pataas, I believe. Pero hindi ganoon kalaki ang epekto sa G99. Pero sa mga ganitong smartphone, sa mga mid-range, Dimensity 8200, 8300 siguro pataas, or Qualcomm Snapdragon 700 or 695, or yung matataas yung 8 Plus Gen 1, malaki epekto po sigurado nun sa performance and sa battery. Okay? So, yun. I hope nagustuhan nyo yung ganitong tutorial. Again, for HyperOS, add ko na lang din siguro habol para hindi ko na kailangan gawa ng video. Para naman sa mga Oppo, Vivo, iQOO, OnePlus, kasi isa lang po sila, BBK yata sila kung di ako nagkakamali. Ang pipindutin nyo naman, nakakaiba, sa developer options is, pakita ko lang saglit ha, wait. Again, ulitin natin. Kay Oppo, Vivo, Realme, iQOO, OnePlus, ito po ang pipindutin nyo naman. Kung yun ang mga brand na smartphone nyo, ang pipindutin nyo naman, punta kayo sa USB debugging, i-on nyo po yan, and then dito hanapin nyo around dito sa baba, hanapin nyo yung permission monitoring. Yun po ang i-on nyo or i-off, something like that. Laruin nyo na, dalawa lang naman yung on and off eh. Yun po ang alam kong ginagalaw doon para mapagana to. Wala sila yung ganito eh. Sa Xiaomi lang to eh. Ito HyperOS, itong mga to. Pero sa, again, Vivo, Oppo, Realme, iQOO at saka OnePlus under BBK, permission monitoring ang i-on and off nyo. Kapain nyo na lang para mapagana nyo itong exact na steps na to. Gagana din po sa inyo to. Permission monitoring naman ang kukutingtingin nyo. Okay? Permission monitoring. Okay? So hanggang doon lang. This is Scottman. I hope na kumbinsi kayo na mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. Mas marami pa tayong tutorials sa mga susunod na mga araw. I'll talk to you again soon. I'm out.